Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Stop, look, and listen. Yan ang mahigpit na paalala ng mga otoridad tuwing tatawid ng riles ng tren. Kaninang umaga, meron na namang nasawi ng mahagip ng tren. Sinuspindi na ng Philippine National Railways ang operator ng naturang tren. Pero ang depensa ng pamunuan ng PNR, wala silang pagkukulang sa nangyaring aksidente. Mula sa Espanya, sa lungsod ng Maynila, nakatutok luangay si Ruth Cabal. Ruth. Mel, Mike, nandito tayo sa Espanya Station ng Philippine National Railways. Alam niyo ba kanina dito sa stasyon na ito, huminto pa yung isang tren, nagbaba at nagsakay ng pasahero dyan mismo sa stasyon na yan. At nung umandar na ito ulit, no, at nagpipick up pangalan ng speed patawid nitong mismong Espanya, ay may isang babae na tumawid sa riles. Nahagip ng tren ang babaeng yan at dead on arrival ang biktima sa ospital. Di na gumagalaw ang isang babae nang abutan ng rescuers at rail police. Nahagip siya ng tren ng PNR habang papatawid ng riles sa may Antipolo Street, kanto ng Espanya, mag-aalas 10 ng umaga kanina. Bali ang kanyang kanang balikat. Nagkalat pa sa riles ang dala niyang payong at mga gatas at gamot ng bata. Kinilala ng pulis ang biktimang si Florinda Supnet. Ayon sa isang saksi, nasa may bangketa raw sa tabi ng riles si Supnet na nakapayong pa raw habang paparating ang tren na papunta ng Tutuban Station. Nakababa na raw ang crossing barrier noon at bumubusina na ang tren. Huminto pa muna ang tren sa Espanya Station. Nang umandar na ito ulit, sakto namang tumawid si Supnet at nahagip na ng tren. Sabi ko, ma'am, may tren! Kaya yung pagtawid niya, yung pinakakanto rito, dun siya tumama, hindi ko mahabol eh. Nakaupo ako, may pinupukpok ako. Ang bilis ng laki niya, parang wala siya sa sarili. Automatic na kapag once na binaba ko yung boom, hintuan pati mga tao. Kaso siya lang yung talagang tumawid. Bumusina. Mahaba kasi yung busina ng tren eh. Kaya talagang pinilit niya yung sarili niya na tumawid. Sabi ng PNR, nakapag-emergency brake pa raw ang operator nito pero inabot pa rin si Supnet. Mabagal nga rin daw ang takbo ng tren noon dahil nga kakagaling lang sa train stop. Pag ang tren ang mag-kiss sa'yo, kiss of death talaga yan eh. Hindi, masyadong mabigat siya. Ang isang locomotive ng tren is about 30 tons. Ang katumbas niyan sa kotse, 60 kotse. Ang bigat niyan. No? So, imagine ho natin yung bigat ng 60 kotse, di ba? Dumidikit sa'yo. Mahigit 10 minuto na pero wala pang dumating na ambulansya. Kaya pinara na lamang ng mga medic na napadaan lang din daw ang isang ambulansya sa Espanya. Walang stretcher ang ambulansya kaya sa karton na lang inihiga ang biktima. Sabi ng MPD Station 4, dead on arrival sa UST Hospital si Supnet. Ang PNR nanindigang wala naman daw silang pagkukulang sa insidente. Pero bilang SOP ay sinuspindi pa din ang kanilang operator habang iniimbestigahan. Stop, look, listen. Palaging stop, look, listen eh. No? Ay, huwag ho natin i-underestimate yung bigat ng tren. Miski mabagal yan. Pag dumikit yan sa tao yung malilintikan. Hindi yung tren. Mel, sa mga oras na ito ay light to moderate naman yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Espanya. Kanina kasi agad din naman back to normal yung operations ng PENR nang maialis na nga yung biktima dyan sa Mayrila. Sabi naman ng PNR, handa silang magbigay ng financial assistance doon sa pamilya ng biktima. Nailipat na sa MPD Traffic Bureau yung investigasyon at wala pa naman daw fina-file na kaso yung pamilya ng biktima dahil hinihintay pa raw ang asawa nito na galing sa probinsya, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.